tumayo. Sabi po sa unang aklat ng Juan, Kabanatang 4, Talatang 10. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi Siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Tayo po ay sandaling manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na muli kami kasama-sama, Panginoon, patuloy ka papurihan, patuloy itaas ang iyong dakila pangalan, Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, sa gabing ito kami lumalapit sa iyo, Panginoon, ng mga kapakababaan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga nagawa pagkakasala. Linisin mo po, Panginoon, ang mga puso at isipan upang magkarapat dapat nawa kami, Panginoon, sa aming pagharap sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang patuloy na kapatawaran ng aming makamit, Panginoon, upang maging karapat dapat kami sa mga biyaya at pagpapala na igagawad sa amin sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na mga anak mo na patuloy na naglalaan ng oras, Panginoon, upang sama-sama kami magpuri at itaasan yung dakilang pangalan sa gabing ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang isang patuloy na manguna sa amin. Ikaw nawa, Panginoon, ang manguna sa aming pananambahan sa gabing ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming kauisan, ang aming pananambahan, Panginoon, ang lahat ng may mga mangunguna, Panginoon, patuloy niyong pagpalain at patuloy niyong bigyan, Panginoon, ang kanyang pagpapala. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na nasa kanilang mga tahanan at patuloy namin silang kasama sa pananambahan ito. Patuloy namin dalangin sa iyo, Panginoon, na makasama namin sila dito sa kanyang pananambahan, sa iyong tahanan, Panginoon. Maraming po salamat din po, Panginoon, sa taong iyong gagamitin sa gabi ito, Panginoon. Nawa ang inyong mensahe ang patuloy na pumasok sa aming puso at isipan, Panginoon, at upang may pamuhay namin, Panginoon, sa aming paglabas dito, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabing ito. Muli sa iyong kapurihan, pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan at sama-sama po natin awitin ang himno bilang 172. O Diyos aming Ama, laging tapat ka. Sa pangunguna po ng kapatid na Grace Kayabyab. Hindi
Ngayon naman po ay dadako po tayo sa mga pasasalamat at testimony ng kapatid na Semper Bana. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa pagkakataon muli na makapagbahagi po ng aking pasasalamat sa Panginoon. So, start ko po yung pasasalamat ko siguro po sa napakabuti nating Panginoon dahil sa patuloy na pagbuti po ng kalagayan ng ating Pastor Er. So, patuloy lang po ang panalangin nating lahat sa pamilya ng Pastor Er at lalong-lalo na po kay Pastor Er kasi alam ko po na marami pa pong tao yung marireach at mabibless ni Pastor Er. Kailangan pa po siya ng church natin. Gawin naman po sa aking pamilya. Patuloy ko pong pinagpapasalamat po ang gabay at patuloy na guidance ng Panginoon po sa akin. Actually, mahirap po na maging talaga na magpalaki ng anak since kapag ang anak po natin is nasa legal age na po, may mga bagay na po tayo na hindi natin masyadong nakokontrol sa kanila. So si Denden ko po is already first year college. So there was one time po na i-share ko lang po na yung anak kong si Denden naman po actually mabait na bata, but siguro po ngayon medyo nagiging maluwag sa kanya. So pinapayagan na po na namin po siya na pagpapasok siya, mag-i-e-bike siya. Tapos iiwan lang niya somewhere sa Pasig or sa San Joaquin. Pero lately, medyo inano ko po siya, naging grounded siya at saka medyo hinihigpitan ko rin siya. It's because there was one incident na umuwi siya ng late. Ang iniisip ko lang po baka traffic or something. But one time umuwi siya ng late, she's crying. Tapos tinitignan ko siya, sabi ko sa kanya, anong nangyari sa'yo? Yumakap lang siya sa akin ng mahigpit. Tapos sabi niya, pagod lang ako. But as a mother, alam po natin when something is wrong. So ang ginawa ko po kagad sa kanya, inamoy ko siya. Tapos sabi ko, buka mo yung bibig mo, huminga ka sa akin. Tapos yun, naamoy ko medyo nakainom siya. But she was wearing uniform. Actually gusto ko magalit kasi alam ko po bawal yun pag pinagbilahan mo ang estudyante ng alak. Sabi ko, saan ka uminom? Sabi naman niya, nag-ano lang ako na 1 bottle. Tapos umiiyak na siya, sabi ko, anong problema? Tapos yun nga nabanggit niya, sabi niya na bumagsak siya sa presentation nila. I think this is a baby thesis. Siguro si Denden ko po hindi siya sanay sa failure na gano'n na bumabagsak siya. Kasi sanay siya na magaling siya, mataas lagi yung grade niya, lagi siyang tawag na honor roll, something like that, gano'n. So nung bumagsak siya, hindi niya matanggap po yun, na parang sinabi niya sa akin na sana laging na lang, single presentation or solo na lang. Kasi this time, pag mga ganun po siguro mga thesis or baby thesis, it's always with a group. Parang ang hirap para sa kanya na siya kumikilos at the same time, yung iba niyang kagrupo is siguro hindi. Doon siguro sila bumagsak doon sa presentation. Then sabi ko sa kanya, anong kinakatakot mo anak? Sabi ko, kasi anak, hindi ko sinasabing normal to na dapat lagi ka ng bagsak. Pero pagdadaanan mo to, para mas lalo kang gumaling, para mas lalo kang umangat, pagdadaanan mong bumagsak para matuto kang tumayo at mas alam mo na kung saan ka nagkamali. Ngayon, medyo na-realize niya yun. Then, habang kinakausap ko siya, sabi ko, okay, wait lang. Nilutuan ko po siya ng dinner niya, ng sabaw para mahimasmasan. So, medyo okay na siya, nag-usap kami. Then, the next morning, kinausap ko po ulit siya. Pero pumasok mo muna siya. Then, nung gabi kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, from now on, hindi ka na pwedeng mag-e-bike pagpapasok ka. Balik tayo sa dati, hatid, sundo. Ganun ang gagawin ko ngayon sa kanya. So medyo konting muna kami, sa ganung saan, pumayag naman siya. Kasi ayoko na mangyari ulit yung ginagawa ng ganun. Kasi baka nga naman talaga merong mga convenience store na pumapayag magbenta ng ganun sa estudyante. Siguro for earnings din naman po sa kada income. So ayun na nga po. Ang pinapaliwanag ko po sa anak ko po ngayon na, anak, baka may kulang. Kasi sabi ko, alam ko po kay Denden ngayon may pagkukulang siya sa church na hindi na siya nakakapagsimba since na medyo hectic po talaga yung schedule that even on Sundays, meron po siyang pasok. So sabi ko naman sa kanya, bawi ka na lang kapag wala ka ng pasok ng Sunday,
mag-church ka na ulit. And at the same time, wag mong pabayaan yung cell group po ba yon sa mga may cell group, small group pala, opo, sa small group nila, na kailangan nakaka-attend pa. Sa small group, meron pa rin naman po siyang small group, pero sa tingin ko parang hindi ganun ka-consistent ang small group ng mga kabataan. Na hindi yata sila siguro weekly, parang meron lang sila in a month, parang isang ganun lang po yata siya. So, yun po. So, yun lang po yung nakaka-attend ngayon si Denden since hindi niya, nami-miss out niya po yung Sunday event niya. So, yun po, pinagpapasalamat ko pa rin po sa anak ko, yung communication namin nagiging open pagdating sa ganung bagay. At kung napagihigpitan ko man siya bilang isang magulang, naiintindihan naman po niya yon. Pangalawa po, pinagpapasalamat ko po kasi talagang nagkakaroon naman po ako ng struggle financially. So, pinagdadasal ko yun sa Lord na sana lagi ko pa rin ma-overcome, although mahirap, na-overcome naman po sa awat biyaya ng Panginoon, yung finances. And then, siguro po, napakabuti po ng Panginoon kasi binibigay niya yung mga tamang tao para maibigay po yung mga pangangailangan natin. So, dumating po sa point ngayon, recently po, na yung ama ni Denden is nakikipag-communicate na po sa kanya. Tapos parang nagkakaroon sila ng communication na financially natutulungan niya na po yung bata. So sabi ko, sige lang anak, sabi ko sa kanya gano'n, whatever, kung ano yung needs mo, sabihin mo rin sa kanya para at least alam din naman ng ama mo kung ano yung needs mo. So yun po ngayon sa finances ni Denden, nakakatulong na po yung tatay niya. So malaking pasasalamat ko naman din po yun sa Panginoon na at the same time, siguro po na doon siya sa process din na binibigyan niya po ng chance para unti-unti makilala niya rin po yung ama niya. Sa family naman po, pinagpapasalamat ko pa rin po na although we have some differences, arguments sa bahay, na as a family, na-overcome po namin yun na pag-uusapan namin. At the same time, naka-clarify at saka na-resolve po yung mga issues dahil po since lahat naman po is medyo matured enough, at the same time po is may unawa naman po talaga na nanggagaling sa Panginoon para mapag-usapan po namin yung mga problema. So, yun lang po, patuloy po yung pasasalamat ko sa Panginoon dahil po sa malawak na pangunawa at saka biyaya ng mga hindi po natin inaasahan pero patuloy pong ibinibigay ng Panginoon. So, yun lang po. Magandang gabi po sa ating lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po tumayo at umawit po tayo para sa ating Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O
nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Patuloy po tayo umawit sa ating Panginoon. Dumaan man po tayo sa struggle, alam ko sa bawat isa sa atin, dumaan tayo sa pagsubok at dumadaan tayo sa pagsubok. Pero sadyang kay buti ng Panginoon sa ating buhay. Marapat lamang na pasalamatan natin ang ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa pag-awit. Ibigay natin yung tunay na pasasalamat sa Panginoon sa mga nangyari sa ating buhay. May mga hindi man ang maganda nangyari, pero we claim na mapasalamatan natin ang ating Panginoon sa awit na to. Ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabira pagkakataon, patunay ang katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa
sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi napapawi o may kukuli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabira pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katutugon at sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Mabuti ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, yes Lord. Ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa
akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Palakpakan po natin ating Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ngayon naman po ay ating po ihanda ang ating mga puso at isipan sa pakikinig po ng mensahe ng ating Panginoon na ihahatid po sa atin ng ating diakonisa Irene Talampas. Magandang gabi po sa lahat. Ayan, kamusta po kayo? Ayan. Ayun po, salamat po sa Panginoon at muli pong nakaano po sa inyong harapan. At parang kailan lang po, ngayon po ay March 5. Mabilis po ang panahon, ano po, parang kailan lang po ay abala po tayo sa Kapaskuhan, ngayon ay magkakalahatian na ng taon. Ayan. Ang atin namang, abala naman po tayo ngayon ang pagpaplano naman po ng ating iglesia ngayon ay para po naman po sa mahal na araw. Napakarami pong nangyari at kaganapan po sa atin, sa ating mga pamilya. At salamat sa Lord, ang pagpapala pa rin po ng ating Panginoong Diyos ang nasa atin po. Thank you po kay Lord. Yan. Sa paglipas po ng panahon, habang po tayo ay nagkakaedad, ayan, madalas ay nagiging na po tayo, nagiging makakalimutin na po tayo, no? So yun, ako po ay 50 na, si Ate Grace 60 na, si Ate Gigi 60 na rin. Yun yung number 1, makakalimutin nga po. Ayun, habang nagkakaedad po tayo, yun, nakaka-relate po ba yung mga Sabi po ni Google, as people grow older, changes in all parts of the body, including the brain. As a result, some people notice that they don't remember information they once did and unable to recall it as quickly. Sabi, minsan nakakalimutan natin kung saan natin nailagay yung mga bagay-bagay. So, yun, yung mga cellphone. Ayun, serious, hindi naman po mild na problema lang po yan sa atin. So, ipagpalagay po daw natin ang ating brain ay isang computer na meron sa loob na RAM o random access memory o sa cellphone na lang na minsan sa dami po ng ini-install po natin dito na minsan nag-error na rin Na marami tayong inaano sa Play Store. Pinapasok sa natin, minsan nagkakaroon na po siya ng error. Yun, madalas, minsan po, nakakalimutan na po natin yung mga bagay. Isa rin po sa natandaan ko po sa sinabi rin po ni Pastor na wag lamang po yung pag-iisip po daw yung ating maapektuhan na dumapo sa atin. Sa ganito, makakalimutan po natin yung mga talas ng isipan po natin. So, yun. Masasabi natin na nakakalimot po ba tayo sa kamusta po yung ating buhay spiritual? Nakakalimutan po ba nating tumawag sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos? Minsan sa sobrang pagod po natin, minsan sa pagdadasal po natin, nasasabi na lang po natin thank you, Lord. Amen. Sobrang pagod. So, hindi pa nagdadasal, amen na po agad. So, yon. Kamusta naman po yung pakikipag-usap po daw natin sa ating Panginoon? So, sabi po ay forgotten. Ayan, forgotten po. So, sige po. Hasain po natin yung ating isip ngayon. Yung mga, mga matatalas ang isip, kahit na medyo may mga edad na, natatandaan ko po dito sa ating iglesia, Tita Celia, ang mami,
ang mga tita, mga matatalas ang isip. Opo, Tita Pum, yan, matatalas po ang isip niyang mga yan. Tingnan po natin kung nakakapagbasa po tayo ng Biblia. Napakadali lang po nitong Bible trivia na to. Total, nag-Bible trivia tayo ng January. Tingnan po natin kung sino makakasagot. Sa kabataan, magpadala po kayo ng representative nyo, kabataan. Isang representative po, madali lang po ito, promise. Sige po, kabataan, number 1. Niel, go. Eto, tayo ka na rito, anak. May prize to. Ang pinakaunang aklat sa Bagong Tipan. Bagong Tipan. Matthew. Galing. Dali lang, di ba? Kababaihan. Itaas ang bandera ng kababaihan. Memory loss. Pangalan ng babaeng naging ina ni Samuel. Makikita sa unang Samuel. Ayun, Hana. Tinuro ka ni Ate Grace. Kalalakihan. Pangalan ng bundok kung saan tinanggap ni Moises ang 10 utos. Bundok ng Sinai. May prize ka sa akin. Sino pa po ba? 5 lang naman po ito. Technical daw. Technical. YA. YA, sige. Madali lang to, promise. Ilang araw at gabi umulan noong baha sa panahon ni Noe. Ilang araw at ilang gabi. Dali lang. Noe, oh. Tungkol kay Noe. Ilang araw? Ano po? 40 days and 40 nights. Ang galing. Pakitandaan niyo kung sino yung bibigyan ko ng kape dyan, ha? YA. Sino ang unang martir sa Bagong Tipan? Unang martir sa Bagong Tipan. Letter E. At si Ate Aya. Ate Aya. Sino po? Unang martir sa Bagong Tipan. Esteban, tinuruan ni Kuya Miko. Ayan, salamat po. So yun, nakaka-remember pa din naman po Yun, sa kabila po ng tayo ay likas na makakalimutin tayong mga tao, ang ating Panginoon Diyos naman ay hindi po nakakalimot po sa atin. Sabi po dyan ay binamagatan ko po ang ating topic ngayon na God has not forgotten you. Nakuha ko po ito sa reference kay Vanessa Rendell Risner na siya ang author ng several books including Watching in the Morning na mayroong 90 devotionals. Ayan po. God has not forgotten you. Sabihin mo nga po sa katabi mo, God has not forgotten you. Okay po. Minsan po kasi sa sarili po, makakalimutan po tayo ng tao. Makakalimutan po tayo ng katabi natin o ng pamilya natin, ng katrabaho natin. Pero ang Panginoon, hindi po tayo kakalimutan kailanman. Minsan nga na tayo pa po yung nakakalimot sa Kanya. So yun, sa tila masasabi po natin na pagka meron tayong problema, meron po tayong ipinagdadasal po sa Kanya. Minsan sinasabi naman natin ay parang ang tagal po naman. Ang tagal naman po, Lord, ng sagot. Sabi po ay andun pa din yung ating pag-aalinlangan po sa Lord, sa ating Panginoon Diyos. Sabi, hindi po tayo nakakalimutan ng Diyos dahil ang ating Diyos ay hindi makakalimot sa atin. Amen po ba? Amen. Dahil siya po ang makapangyarihan po sa lahat. Sabi nga po ay meron po siyang tatlong, siya po ay omniscience. Sabihin nga po natin, omniscience, all-knowing, omnipresence, all-present, omnipotence, all-powerful.
Ayan, napaka ano po ng ating Panginoon Diyos, lahat alam niya po yan. Pero kung minsan sa dami po ng ating iniisip, ang problema po natin, sasabihin po natin na tila kay tagal po Lord ng aking pinagdadasal. Meron po ang kwento na isang ina na pero Christian na po talaga siya. Isang ina po siya na meron po siyang 2 anak na babae na laki ng problema niya. Iniwan po siya ng kanyang asawa at sobrang emotional po siya at malungkot na malungkot po siya dahil po sa kanyang pinagdaanan. Sabi niya, darkest time of her life. Dahil iniwan nga siya ng asawa, iniwan sa kanya, wala siyang magawa nung time na yon at nagtanong po siya sa Diyos at bakit nangyari sa kanya ang mga bagay po na yon. Maraming katanungan sa kanyang sarili. Minsan po, sa atin, sa buhay natin, marami tayong tanong sa Lord. Lalo na pag may mga pinagdadaanan po tayo. Sabi niya, minsan, ganun din po si Haring David sa buhay niya. Sa buhay po ni Haring David, sabi niya sa kanyang panalangin sa Awit 13, ay tila isang panalangin ni Haring David na sabi po ay, pakibasa po ng kababaihan. 1, 2, 3, go. Panginoon, ang aking mga araw. So, yun po, matagal pong naghintay si Haring David. Siguro taon ang binilang na feeling lonely siya, na ano siya sa kanyang buhay dahil marami po siyang pinagdaanan. Dumaan siya sa mga matinding pagsubok, sa kasalanan din. Sabi, forgotten, feeling, that until ito rin tong babaeng to, sabi rito, until she realized na hindi pala ibibigay ng Lord ang mga pagsubok na yon nang hindi makakayanan. Tinanggap ang katotohanan, patuloy na nampalataya sa Diyos. Later on, natanggap ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Sabi, minsan yung pagsubok nagiging blessings din po eh. Amen po ba? Apo. Andun po rin po pa talaga ang Lord po sa ating mga buhay. Sabi, the assurance that God is with us is the most precious gift we have in suffering. Sabi po dyan, nagiging blessing in disguise po yung ating mga pagsubok at hindi po ibibigay ng Lord ang mga pagsubok na yan kung hindi po natin makakayanan. Sabi po sa Awit 13:5-6, makibasa po ng kalalakihan. Awit 13:5 hanggang 6. Kabutihan. Ayan. So, yun. So, nanalig po si Haring David. Kumilos pa din sa buhay ng ating Panginoon Diyos, yung babae doon sa kwento at saka po kay David. Sabi, palaging may pag-asa sa kabila ng pagsubok. Sabi, the Lord is with us through the trial and pain. Sabi ganon. Sabi, yung pain na yon, yung suffering na yon ay ginagamit ng Lord para ma-accomplish at saka yung greater. Sabi na minsan hindi po natin maintindihan. Sabi po ng yon. Sabi po, nandito po yung 3 assurance na magpapatibay sa atin na God will not forget us. Number 1, basahin po natin, God will be with me. Sabihin mo nga po sa katabi mo, God is with me. Ayan po. Siyempre, bilang mga Kristiyano, alam nating palaging kasama natin ang Diyos. Walang lugar po sa atin. Palagi po natin siyang kasama at nandun palagi ang kanyang presensya. Dahil nga po, siya nga po ang makapangyarihan sa lahat po. Sabi sa Awit 139:7 hanggang 8, Awit 139:7 hanggang 8, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas sa iyong bang espiritu, ako'y makakaiwas? Kung ang langit ang pupuntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama.
So, yun po yung patunay na andyan po ang presensya ng ating Panginoon. Ngunit iba pa rin yung kaaliwan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakan, na minsan pinanghihinaan po tayo talaga ng loob. Ano? Sabi naman po sa awit 16:11, nagpanibago ang aking lakas nung ako'y napagod. Ituro mo ang landas patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Sabi naman po sa Isaiah 43:2, pakibasa po ng kabataan. 1, 2, 3, go. Malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog. Yan, napakaganda po sa Isaiah, Malinaw po yung presensya ng Lord nasa atin pa rin po, kahit may mga pagdurusa. Kaya ito'y naging isang napakahalaga, sabi, nasa kadiliman man po tayo, sabi, walang kapantay ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Mas mahalaga pa rin po na kahit na may pinagdaraanan po tayo, ay nandun pa rin po ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Number 2 po, balik po tayo. Ano yung number 1? God will be with me. Number 2 po, 3 lang po ito, mabilis lang po ito. God has a good purpose for my suffering. Sabi dyan, God has a good purpose for my suffering. Sabi, salamat sa Diyos sa mga pagsubok. God has a good purpose for our suffering. Sa mga pagsubok na ibinibigay po niya at lalo tayong tumitibay po doon. Sabi, bawat patak, may layunin ang ating Panginoon Diyos. Hindi masasayang, sabing ganon, ang ating, minsan mapapaiyak ka na lang, di ba? Yung every patak ng luha mo, meron po talaga na may purpose po si Lord. Pinatitibay ka po niya. Sabing ganon. Sabi po sa Gawa 14:22, pakibasa po ng technical. Technical, 1, 2, 3, go, dahil nagsaselfone kayo dyan. Gawa 14:22, pinalakas. Opo, salamat po. Maging ang mga alagad po ng ating Panginoon Diyos ay dumaan din po sa mga pagsubok. Minsan, hindi nila alantanan na kasama nila ang ating Panginoon Diyos. Sabi po, dumaranas din po sila na maraming kapighatian at pagsubok. Sabi, tatanggap tayo ng mabuti sa Diyos at hindi tatanggap ng masama. Sabi po, ganun din po si Job, na ilang linggo na rin po natin na-discuss dito. Sabi, naging topic po ba natin, sabi, ang pagpapala lang po ba ang ating itatanggapin sa ating Panginoon Diyos? Sabi, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa panahon ng biyaya, kundi sa panahon pa rin ng pagsubok. Amen po? Opo, amen. Sabi po, ayun. Sa Genesis 50:20, Genesis 50:20, sabi, masama ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot yon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dito'y naligtas ang maraming ngayon. Sabi po, sa story po ni Joseph, sino po nakakaalala ng istorya ni Joseph? Sabing ganon, Joseph the Dreamer, kaya po siya inanuhang Joseph the Dreamer dahil nakaka-interpret po siya ng mga panaginip, di po ba? Siya po ay paboritong anak. Maraming pagsubok po ang nangyari kay Joseph. Diyan tumakbo po siya sa asawa ng paraon, di ba? Takbo siya. Pero nagpakita ng tiwala. Irish Joy, alam yung story ni Joseph? Ayun. Sabi nga yan, nagpakita ng tiwala at katapatan at pagpapatawad ng tagumpay sa gitna ng matinding pagsubok. Sabi, ang ating suffering daw ay hindi sabi nga po dito,
yung merong purpose ang ating paghihirap, yung suffering po daw natin. Ayun po, sabi po sa bagat maaari hindi natin makita o inawaan ng lahat ng mga ito, alam natin hindi pinahihirapan ng Panginoon ng walang dahilan. Sabi po ganon. Naranasan nyo na po bang tumingin sa salamin? Di ba minsan pag tumitingin kayo sa salamin o kaya sa cellphone nyo, minsan malabo. Di po ba? Minsan pinupunasan nyo pa. Sabi, minsan malabo yung reflection. Sabi, bahagya lamang, darating din ang araw, makikita nyo na lubos. Sabi po sa unang Korinto 13:12, ito ay sapagkat sa ngayon, malabo pa ang ating kaalaman. Ngunit darating ang panahon na magiging malinaw ang lahat sa presensya ng Diyos. Minsan, hindi natin maintindihan eh. Hindi natin maintindihan, God, ano po ba, Lord? Minsan may question po tayo. Pero sabi niya, malabo minsan ang kaalaman, pero darating ang panahon, magiging malinaw din. Sabi nga rin po sa unang Korinto 13:12, ito ay sapagkat sa nabasa ko na po yata ito, yun na nga po yun. Sabi nga no. So, yung pong mga istorya po doon sa Biblia, mga babae at lalaki na ginamit po niya, ay dumaan din po sa mga pagsubok po sila. Dumaan din po sa mga paghihirap, mga trials. Pagkabigo, naghihintay po sila ng matagal at nagtaka po sila, bakit po nangyayari sa kanyon, mahirap ang buhay po natin. Gayun pa ginamit po sila ng ating Panginoon Diyos. Sa kanilang pighati, naranasan nilang pagsubok, pero mayroong purpose. Nagtaka tayo kung bakit may paghihirap. Ginamit po sila ng ating Lord. Pinatibay po sila. Sabi po niyan, may kagalakan din po sa ating, sa kanilang buhay. At ganun din po tayo. Giginhawa din po tayo at makakaroon ng Diyos sa ating buhay, lalo na sa panahon ng paghihirap. Sa 2 Corinthians 4:17, sabi po dyan, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang po at hindi naman gaanong mabigat. At dahil sa aming paghihirap, ay may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Amen po ba doon? Amen. Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon Diyos. Panandalian lang din naman po ang lahat ng po ng ito at matatapos din po. Sabi po sa number 3, my pain will end one day. Sabi, ang ating ang pagdurusay panandalian po lamang. Sandali lamang at tinitingnan at naranasan yon sa liwanag na walang hanggan. Sa langit, walang hanggan, walang sakit, walang kagalakan sa piling ng ating Panginoon Diyos. At may awa din ang Diyos. Sabi po dyan, walang anumang bagay na hindi kayang tubusin o baguhin ng ating Diyos. Sabihin mo nga po sa katabi mo, matatapos din po. Matatapos din. My pain will end one day. Sabi po ganon. Jeremiah 32:17, sabing ganon. Tatapos na po tayo. Sabay po tayong lahat. Jeremiah 32:17, O Panginoon Diyos, ano po ng pangako ng ating Panginoon Diyos, Sabi, minsan inaakala po natin na nakalimutan na tayo, may pagdududa, gayon din mismo, gaya natin ng ating Panginoon Diyos, napagtagumpayan na po niya ang ating mundo. Naihaw na tayo sa kasalanan at natubos na po tayo sa krus ng ating Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po sa Juan 16:33, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa akin. Sa sanlibutan ay meron kayong kapighatian. Datapot lakasan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig na ang sanlibutan. Sabi, napagtagumpayan na po ng Diyos ang mundo.
kung nahihirapan ka ngayon, tandaan mong hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Hindi po nakakalimot ang Lord po sa atin, sabing ganon. Dahil kilalang kilala ka po niya ang bawat isa po sa atin. Maging ang bilang po ng inyong buhok ay alam na po ng ating Panginoon. Hawak-hawak ka po niya sa kanyang mga kamay at hindi ka po niya bibitawan. At wag mo lang po siyang bitawan. Palagi lang po tayong manalangin at palakasin ang ating pananampalataya. Doon po sa araw-araw po na pananalangin na ginagawa po natin sa pastor na, yun po, medyo related din po yung mga topic po ng mga pastor po doon na pinangungunahan po ni Ate Gigi. Napakaganda po ng mga topic na ano po doon. So yun. Sabi, hindi kita pababayaan. Sa Isaiah 49:15-16, hindi kanya pababayaan, siya ay lalakad kasama mo sa bawat madilim na lambak ng iyong buhay. Bilang na niya ang buhok sa iyong ulo. Bawat detalye, bawat sitwasyon, bawat pagdurusa, bawat ginhawa ay magpakatatag po tayo. Sabing ganon. Sabi, ito po ay panahon ay palagi po tayong manangan. Kasi minsan meron tayong doubt, meron po tayong pag-aalinlangan sa ating Panginoon po. Lalo ngayon, napapanahon po, pasalamatan po natin at okay na po ang ating pastor. Patuloy po tayong lumapit sa trono ng ating Panginoon Diyos at dadalhin po tayo. Hindi niya po tayo makakalimutan. Pag nag-suffered po tayo ng kaunti lang, sabing ganon ay yung presensya ng Panginoon ay nasa atin pa rin. Sabi sa 1 Peter 5:10, ang ating Panginoon Diyos ay tila ng sa 1 Peter 5:10, maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo. At siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makibahagi rin sa walang hanggang kalwalhatian niya sa magitan ng pakikipag-isa nyo kay Kristo. Sabing ganon. Ayun po, ano po yung reassurance that God will never forget us. Ano po yun? Number 1, God will be with me. Sabi, nasa atin po ang Panginoon po palagi. Ano po? Number 2, God has a good purpose for our suffering. Number 3, my pain will end one day. Matatapos din po yan. At manangan po tayo sa mga pangako ng ating Panginoon Diyos. At ito po, napapanahon po at patuloy po nating ipanalangin ng ating pastor na matatapos din po at maging maayos po siya. Ano po? At one day, makakasama po natin siya ulit dito sa atin, sa pananambahan at magiging okay na po siya at gagaling na po siya. Ano man po ang pinagdadaanan po natin ngayon, lumapit po tayo sa trono ng ating Panginoon Diyos. May pagdududa, may doubt, pero nandun po siya. Manalangin lang po tayo palagi at patatagin ang ating pananampalataya. At minsan ay nanghihina tayo. Panalangin po natin na karagdagang faith. Palaging kumilos ang banal na Espiritu sa atin. Ayun lang po. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y tumayo. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong salita. Lord, maraming salamat po sa kalakasan sa iyo lamang nagmumula. Nawa po ay kayo po, tulungan mo po kami maging tapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Magpakatatag po kami sa aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng lakas sa gitna ng pagsubok, kapayapaan sa oras ng pag-alaala at pananampalataya kapag kami nanghihina. Salamat po sa mga pangako ninyo, Panginoon. At patuloy mo po kaming hipuhabugin, patuloy niyo po kaming palakasin sa aming pananampalataya at maging daluyan ng iyong pag-ibig
at liwanag sa iba. Maraming salamat. Inaalay po namin sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ang lahat natong ay aming salamat na langin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po sa Diakonisa Irene Talambas sa isang mabiyaya at mapagpalang mensahe na inihatid niya sa atin sa gabi ito. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa paghahandog kasabay po ng tanging awit ng kapatid Yvette Balida. Subok ay nasa aming harapan. Lakas mo ay dama sa kahinaan. Kung minsa'y di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan, O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, Jesus, ika'y nasa aming harapan. Ikaw ay dama sa kahinaan. Ikaw lamang ang tanging dahilan. Ang iyong presensya'y laging nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan, O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang
makapangyarihang tagalay mo. Kung galak itataas ka, O Kristo. O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Dadako po tayo ngayon sa sama-samang panalangin. Ang mga nasa tahanan po ay pwede pong sumabay sa pananalangin. At ang mga ipapanalangin po natin ay ating pong makikita sa ating live stream. Para naman po sa mga kababaihan, muli po ay ang Group 1, panalangin po natin ang may mga karamdaman para po ito sa mga kababaihan. Ang group 2 po ay simula po kay Billy hanggang sa pangalawang row. Panalangin po natin ang mga pagawain at gawain po ng ating iglesia dito po sa Tipas Unido Church. Para naman po sa group 3, simula sa pangatlo hanggang sa dulo, panalangin po natin yung ating mga miyembro sa ating iglesia. At para naman po sa group 4, para naman po sa mga kalalakihan, ay patuloy po natin panalangin ang ating mga namumuno sa ating iglesia, sa ating bansa at sa buong pong mundo. So, sama-sama na po tayo at simulan na po natin ang ating pananalangin.
Tayo pong lahat ay tumayo. At ating pong awitin ang Doxologia. Anak Espiritong Banal ng mga taong nilalang at ng tanang sanlibutan. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon namin Diyos, Ama, kami po ay nagpupuri at nagbabalik ng mga pasasalamat. Salamat na marami sa inyo, sa biyaya na ito na ibinigay niyo sa amin, na inyong mga anak ay nagkakatipon upang kayo ay papurihan at upang kayo ay itaas, O Ama. Maraming salamat, Ama, sa inyo, sa lahat ng inyong mga kabutihan, sa lahat ng inyong mga biyaya na ibinibigay po sa amin. Gayon din, salamat Ama sa patuloy na kalakasan at kagalingan po na ibinibigay niyo sa amin pong Pastor Er. Maraming salamat Ama sa mga tao na ginamit niyo na ngayon ay narito upang kayo ay bigyan, alayan ng kanilang pong mga buhay. O Ama, sa pagkakataon ito ay dinadalangin namin sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Magandang gabi po. Natatapos po ang ating pananambahan. At mag-picture taking po tayo. Dito po tayo sa harapan.